Hello and good evening, and welcome to the Christian Worldview podcast brought to you by Crossbearer Community Church under the oversight of Pastor R.C. Dunca. And of course, we uphold to the 1689 London Baptist Confession of Faith, this ministry. We're doing this for the glory of God. And for tonight's podcast, we will be discussing regarding the recent advertisement sa isang, I don't know if it's a conference or a service, but it's May 31 and the title of the event is, I think you already know, naka-publish naman yung poster namin. The title of the event or the program is A Fellowship Night with the LGBTQ. And we will be examining the title, the speakers, and may panonood din kaming video kung paano ito pinromote ng isang pastor. So, kasama ko ngayong gabi ang mga kapatid ko sa pananampalataya. Isa, galing Reformed Baptist Church of Malabon under Pastor Eli Canya, si Brother Ezekiel, of course, yours truly, Brother Stephen James. Ayan. Hello and good evening sa inyo. Yan, si Brother Steven, si Brother Esek, saan kayo nagpunta? Ayun! Ayan. So, good evening mga kapatid. And sa hinaba-haba ng panahon, si Brother Esek ay nakasama din natin sa podcast na ito. So, yan. Good evening sa inyong dalawa. And unahin ko kamustahin, siyempre kasi si Brother Esek although nakikita natin siya every Wednesday, pero hindi kasi yun live, private kasi yun. So, kumustahin na rin natin si Brother Esek. Kumusta siya sa kanyang ministry, sa kanyang mga ginagawa sa kanyang local church. Kumusta, Brother Esek? Okay naman, medyo busy. Maraming mga ginagawa kaya hindi ako masyadong nakaka-guest din. So, yeah. Naninibago. Ano naninibago? Ngayon, naninibago ka. Nahihiya ako. Nahihiya. Diyos, sanay Kumusta ka sa anong ministry mo sa RBCM, Reformed Baptist Church? Tama. Anong ministry mo, bro, sa RBCM? Regular preacher sa RBCM. Sa ngayon kasi naka-sabbatical leave yung pastor namin. So, nadagdagan yung mga preaching schedule. So, added responsibility. So, yun. Kaya, medyo busy. Tapos, may plan pa ako mag-schooling this sem. So, nag-aasikaso rin ng mga requirements for schooling. Ano schooling yan? Pwede mo i-disclose or secret yan? Hindi naman siya secret. Ano lang, degree sa school. Hindi siya theory. Mukhang na-open mo na pala. Good to hear that, bro. And ano ba tawag dito? Anong naging benefit? Naging interview talaga ito ni Esek. Anong naging benefit sa iyo, bro? Siyempre, naka-sabbatical leave si Pastor Eli. Marami kang schedule. And of course, given na ilang years ka na dyan sa Reformed Baptist Church of Malabon? A year na. Oh, a year na. So, how are you bilang isang church member dyan and nag-ministry dyan ngayon? Ano ang tingin mo, parang nakita mo na development sa... Actually, nag-message ako kanina kay Pastor Eli and sabi ko, happy ako sa spiritual growth mo dyan, so on and so forth. But ikaw personally, how are you? Nung simula doon, nung ako lumipat, parang balik back to zero in the sense na ibang culture, ibang lugar. Hindi ako masyadong nahirapan sa church as a whole, kundi doon sa lugar. Kasi from San Pablo ako na probinsya talaga, tapos dilipat ka dito sa isang syudad. So doon ako nahirapan. Of course, may adjustment pa rin sa church, pero mas nahirapan ako yung adjustment sa lugar, from San Pablo to Malabon.
nahirapan. Hindi ka masyadong nakakapag-bike. Oo, hirap mag-bike. Oo nga, no, kasi Pero ang maraming mga nag-improve, like yung understanding ko sa Lord's Supper, yung mga ganon, sa mm, pastoral oversight, yung mga specific na improve sa giving, may mga mm, ganon din. So marami. Hindi, bagamat ah, matagal na ako medyo matagal na ako sa Reform, almost 15 years na. Pero iba pa rin yung experience kapag yung nandito. mm. Talagang Yun. ano, no? Masasabi mo ba na mas immersed ka talaga ngayon sa ministry compared before, or uh, is that something na Yes. parang mm, Sasabi natin na mas ah, Baptist. Joke lang. Immerse. Mahiya- mahiyain ka nga ngayon, Sek. Mahihayin ako. Di ako sanay. Anyway, salamat sa short sharing na yun, Sek. And kung nanonood si Pastor Ellie ngayon, ayan, regards po sa inyo, Pastor Ellie. And congratulations din sa inyong successful na church camp. So, I hope na na-enjoy nyo yon kahit na medyo mainit ang panahon. Nevertheless, magkakasama kayong mga magkakapatid. Magkakasama kayong mga kapatid doon. Kami din sa CBCC. Same experience. Napakainit din, pero we treasured that particular moment nung camping dahil kasama namin ang bawat isa. About you, Brother Steven, kumusta ka naman? Um, Kaka-celebrate lang namin na wedding anniversary ng misis ko kahapon. And Mhm. medyo kakaiba yung celebration namin kasi if I can describe it as something na hindi siya uh, self-centered or medyo focus sa aming dalawa. But rather, last week na pag-usapan namin to ni misis. Tanong ko siya, paano ba gusto i-celebrate yung um, wedding anniversary natin this year? Then sinabi niya sa akin na bakit din lang tayo mag-minister sa mga kapwa natin, kapwa sa church or kapwa natin Kristiyano na somewhat medyo on the rocks yung kanilang married relationship. And in as much as it is challenging, mainit yung biyahe, and syempre may package deal kasama yung mga anak namin. I think that's one of the best experiences na nagkaroon ako, even yung experience sa pag-celebrate ng wedding anniversary in that way, na mag-minister sa kapwa couple na may challenge. It does not necessarily mean na parang yung may abuse sa house, but rather challenges in terms of communication. And nakapag-minister kami sa kapatiran sa church and sa bayaw at hipag ko. And I think talaga mas na-reinforce not just sa kanila but especially sa amin, na-remind kami what it means to be married in light of yung covenantal nature na marriage and yung imagery na pinaint ng scriptures with regards to Christ and His church. And napaka-rewarding na experience na yun. Challenging yet at the same time rewarding. And we thank God's 8 years na nakakapag-celebrate kami na faithfulness ng Panginoon, not just to us, but sa marriage namin in particular. Ayan. Maraming salamat doon, Brother Steven. That's a very noble celebration ng anniversary. Na imbis na celebrate you together, ay celebrate niyo together with people whom you value and share yung mga thoughts and experiences, married life, and also makapag-contribute din ng mga kaalaman niyo sa biblical truths. So, yeah. Si Ese kaya, no? Kailan kaya magse-celebrate yan ng happy wedding anniversary. Excited na din kami, Brother Ese. But yeah, anyway, so gaya ng sabi ko kanina sa intro, we will be talking about a particular, um,
promotion. Ayan, i-copy ko lang dito. Ayan, para madali siyang hanapin. And then, try kong i-share yung image. Okay. Ayan. So, a particular, wait lang, remove ko muna to. Para hindi muna ito. Ayan. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. And pag-uusapan natin if tama ba yung, is this a Christian practice, a Christian movement, a Christian virtue, or tama ba yung ganitong klaseng practice when it comes sa evangelism, so on and so forth. And of course, ang standard na kung saan i-evaluate natin ang promotion na ito or evangelistic initiative, if we can actually say that, is the standards of the scripture. Wala nang iba. Kayo na nanonood dyan, you can also use that standard to critique what we are saying in public. And feel free to, of course, put on your thoughts dito sa comment section. So without further ado, pag-aralan na natin ito, and hopefully maging objective tayo at maging fruitful ang discussions natin gabi. Ang unang gusto kong i-bring up dito, brothers Ezek and Steven, is yung title. So meron ako mga points dito. I have top 3, the title, the speaker, and the method. First and foremost, pag-usapan natin yung title. A fellowship night with the LGBTQIA+. Unahin ko si Brother Ezek. What do you think about this title? If this is an evangelistic initiative, would Christ approve this kind of title? Well, hindi naman masama yung intention na i-reach out yung mga tao na nasa part ng community na ito. So, walang problem dun sa intention. So, hindi ko alam kung ano yung intention. So, yung problem ko is not the intention, kundi ano yung pwede kong i-observe, something na nakikita, tangible. So, doon sa title, for me is a problematic na siya. Gusto kong tingnan yung title sa idea ng why lahat ng kasalanan ay masama. Of course, ito ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Maliit, malaking kasalanan is hahatulan ng Panginoon. So, because He is a holy God. Pero mayroong tinatawag tayo na sin in the wrong way. Do lahat ng sin ay wrong, pero may tinatawag na sin in the wrong way. In the sense na hindi lang siya violation ng Ten Commandments, kundi unnatural yung ganitong uri ng kasalanan. For example, yung fellowship is about mga dating adulterers. I think hindi tayo magkaka-problem doon. Pero kasi yung sin ng LGBT, while hindi ko binababa yung sin ng adultery, pero yung sin ng ng homosexuality is a unique sin. Dahil nga, hindi lang siya violation ng moral law, kundi unnatural siya. And all unnatural is sin. So, doon pa lang sa title, problematic na for me. So, yun. Mamaya ko pa i-discuss yung iba pang mga points ko na nakikita dito. So, yun yung masasabi ko doon sa title. Ikaw, Brother Steven, there's something to add to that?
I believe dun sa may side ng methods, and I know mamaya pa siya matatouch, pero here's something na obserbahan ko, and I believe this is one of the operating principles na nag-govern sa gantong klase ng methodology. Yung tipong, okay, mag adjust tayo to accommodate itong subset ng people group na ito. Sinabi, fellowship night with the LGBTQIA+. Naniniwala ko isa ito sa mga common proof texts na meron sila sa may 1 Corinthians 9 nung sinabi, I think medyo Paul is making a point by repeating yung same thought process again and again. Pero na sinabi niya na, to the weak I became the weak that I might win the weak. I've become all things to all men so that I may by all means save some. So yung methodology na ginagamit nila dito is to use yung LGBTQ terminologies or yung worldview nila to reach them. Pero that's not what Paul was saying dun sa may 1 Corinthians 9. But I'm not saying na ito yung particular verse na nasa isip nila. My point is, yung may mga ganitong klaseng practice, isa ito sa mga tumatakbo sa kaisipan nila na let us accommodate these people, let's use their terminologies, their language, so we can draw them in. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa apologetics is that it's not because you're using their terminologies, it's not because aaralin mo yung mga fundamental tenets nila, that would not necessitate na magiging successful yung evangelism mo. For example, Mormons or Jehovah's Witness. Hindi dahil aral ka sa kanilang core doctrines, although it is good, it is excellent that you do know what they believe, pero hindi siya guarantee na at the end of the conversation na mawawin mo sila. In the same way, na just because we are, or they rather, are accommodating tong community na to because of this so-called conference, that would not necessitate that they will win yung LGBT community to Christ dahil sa ganitong klase methodology. And I think isa yun sa mga fundamental flaws ng ganitong klaseng approach. Yes, exactly. Salamat doon. And kagaya ng in-emphasize ni Eze kanina na yung LGBTQ is tied to a natural sin. A natural na sin pa, no? Double-double. So, tied siya doon, and then, ako, ang pinaka-concern ko talaga dito is yung term na fellowship. And I think, as Christians, only within the Christian context, believers context, nagme-make sense ang salitang fellowship. You cannot just use that term loosely. For example, there are a lot of people na pwede nilang i-identify ang sarili nila, no? Let's say for example, ayan na naman, gagamitin ko na naman yung sarili ko. Let's say for example, I identify myself as a porn star. A corn star, di ba? I identify myself as a corn star. Should you use now a fellowship night with the corn stars just to accommodate a particular group of people at hindi sila magmukhang judgy? Hindi magmukhang judgy yung approach. If I'm not mistaken, tama ba brother, is koinonia? No? So, it is contextualized sa union natin with Christ, yung salitang fellowship. Tapos, gagamitin mo siya doon sa isang particular mga letters na tied doon sa sin, na abominable to the point na ang description ng Romans 1 dito is, for this reason, God gave them over. Merong sense of judicial abandonment and judicial hardening sa kanila. And for some who defend this, and doon ako, isa yun sa mga nakakalungkot na part dito, no? Na I don't have problems with those people na magtatanong, ano pong problem? And then after that, okay. I have problems with people na, anong problem? And they still try to justify that this is okay.
doon ako may issue. So the title itself, it's not appropriate, it's not Christian, and for me, I would be straightforward to say it's sinful dahil fellowship is tied to our communion with Christ, and kung itatay mo ito sa isang abominable sin, it is as if you're saying that Christ have communion with these letters that are that represents abominable sin. So yun yung take ko dito. So yes, may dagdag ka doon, Brother Isa. Tsaka yung pinopoint out ka kanina yung nature ng sin ng homosexuality. Pinoint ko na sin in the wrong way. So lahat ng sin ay wrong, pero may tinatawag nga tayo na sin in the wrong way, in the sense na unnatural siya. Bigyan ko kayo ng isang example. When was the last time na nakakita kayo ng isang tomboy na sumisipol sa babae? Never kayo makakakita ng ganun. Diba? Kasi by nature, woman pa rin sila. Pero yung mga bading, yung mga homosexual, yung mga gay na lalaki, yung nature natin bilang lalaki na aggressive, good yun. Faculty yun, part yun ng pagiging lalaki, yung pagiging aggressive. Pero dahil doon sa sin of homosexuality, yung aggressiveness na yon ay lalong nadodoble. Kaya di ba, yung napaka-aggressive ng mga gay na lalaki, pero hindi nyo makikita sa mga tomboy kasi babae pa rin sila. Pero kahit ina-identify nila yung kanilang sarili bilang lalaki, ay bilang babae, lalabas pa rin doon yung kanilang nature bilang lalaki. Dahil lalo, mas problematic pa kasi lalong na-heighten yung sinful aggressiveness na nasa kanila. Yun yung problema sa sin na ito dahil nga siya unnatural. Mamaya pwede natin i-discuss yung hope. I'm not saying na hopeless na yung homosexual na kasalanan. Hindi yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na hopeless na. Lahat ay kayang iligtas ng Panginoong Jesucristo, makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Pero ang gusto ko lang establish is yung pagiging unique and unnatural ng kasalanan na ito. Kaya hindi pwede dito, mamaya pwede nating pag-usapan yung methodology. May proper approach kung paano dapat natin i-accommodate yung ganitong uri ng kasalanan, kung paano natin may i-preach yung gospel sa kanila. Siguro diretso ko na. Yes, bro. Please. For example, isa akong addict sa drugs. Gusto kong magbago dahil sinasabi ko na naging Christian ako, nagput ako ng faith sa Panginoong Jesucristo. So gusto kong magbago bilang dating drug addict. Pero ang ginagawa ko, ini-expose ko yung sarili ko sa isang pot session. Do you think ma-overcome ko yung kasalanan na yon ng drug addiction? Kung i-expose ko yung sarili ko doon sa mga nagkakaroon ng pot session, mga kaibigan ko rin dati na nagdadrug sila or may usok. So, ganun yung nangyayari dito. If totoo na sila nga ay naging Kristiyano, well, hindi natin yun i-question, pero maling-mali, na-expose mo yung sarili mo sa kapwa mo homosexual. Kasi napakadelikado nila. I watch na, ito yung mga ganitong uri ng ministry na delikado. I watch a pastor, ang kanyang ministry ay dating, yung mga babae dati sa mga porn star din. So, delikado yun kasi ini-expose mo yung sarili mo sa ganoong mga tao. While again, hindi ko sinasabi na hopeless, pero iniingatan natin dito yung method na hindi maging pragmatic, na kahit anong means okay lang, ang mahalaga is yung end na mawin natin sila sa Panginoong Jesucristo. Pa-define nga muna saglit, bro, what is pragmatic. I think meron ka mas better definition kaysa sa akin.
yung pragmatism is laging ang ano sila, yung driven sila sa result. Kung ano yung practical, ano yung effective, kahit anong means, kagaya nito, ito ay pragmatic, na hindi nila nakikita yung biblical method ng evangelism. Ang main goal nila is yung ano yung magiging result nito, mawiwin natin sila. Pero sa Biblia, hindi magkahiwalay, both ay commanded kung ano yung method at kung ano yung magiging result nito. For example, sa Leviticus 10:1 to 3, very familiar tayo dito, yung kay Nadab and Abihu. Ipabasahin niyo yung Leviticus 1 to 3. Sincere sila. Ito yung hindi natin connection yung sincerity. Sincere si Nadab and Abihu na mag-offer sa Panginoon, pero ang in-offer nila is yung tinatawag na strange fire. Hindi commanded. Ano nangyari dun sa story na yon? Tinupok sila ng apoy dahil yung sincerity nila ay hindi sapat, kundi ano yung commanded. Kumbaga, ang kanilang goal is i-worship ang Panginoon. Tama naman yun, walang problem doon. Yun yung kanilang end, to worship God. Pero mali yung kanilang means na nag-offer sila ng strange fire. And therefore, mali pa rin. Hindi nila ma-achieve yung end to worship God dahil mali yung kanilang means. So, ganun din sa pragmatism. Hindi, wala silang pakialam kung ano yung means, ang mahalaga ano yung magiging result nito. So, napaka-unbiblical no? Kagaya nga nung sinabi ko sa case ni Nadab and Abihu. Ang ibinibigay ng Panginoon, kung ano yung commanded niya, yun yung sundin dapat. At applicable yun, hindi lang sa worship, kahit sa mga evangelism natin na ginagawa. At I believe ito yung primary na problem sa ganitong pragmatic na evangelism. Result-driven sila instead na maging obedient sila sa sinasabi ng salita ng Diyos. Now, salamat doon, Brother Ezek. Brother Steven, ano ka muna? Anong tawag dito? Standby ka muna. May question, may follow-up question ako doon. Sabi mo kanina na meron mga practical ways. Ano sa tingin mo yung mga practical ways na masasabi mong biblical way na na hindi ganito or alternative dito? Una, hindi lang doon sa mismong event yung problematic, kundi yung mga maglilid nito. So, you know me, mas nakikita ko yung problem na ang naglilid ay pastora. Bukod sa unnatural na yung homosexuality, yung pagkakaroon ng pastora ay unnatural din. So, doble yung kasalanan na pinopromote ng ganitong event. Both ay unnatural. So, yun yung sinasabi ko. Na yun yung problem sa homosexuality and pagkakaroon ng pastora. Yun ay mga unnatural na mga sin. Redundant yun, pero double yung degree ng sin. So, ang problema na nga mismo yung event, problema pa rin kung sino yung mga magsasalita at kung sino yung mangunguna. So, ano ba yung alternative? How should we paano natin i-accommodate yung mga part ng community na ito? Una, simple. Yung mga ganitong pag-gather is palagi nasa context ng isang biblical local church at oversight ng mga pastor. Ang point ko dito, kung may maglilid ng mga ganitong event, ay hindi siya laging specialized sa community na ito. So, kung may kakilala tayong mga part ng homosexual community, i-invite natin sa church. Laging nasa local church context, oversight ng isang faithful pastor at naipapangaral yung ebanghelyo. So, yun, wala akong ibang sagot, wala akong special na sagot, kundi kung ano yung regular na ginagawa natin sa church. Kumbaga,
while special or unique yung kasalanan ng homosexuality, hindi natin kailangan magbigay din ng unique na approach. O hindi. While unique yun, yung complexity ng sin ng homosexuality ay sasagutin ng simplicity ng ebanghelyo. At kung ano yung method pa rin na ibinigay ng salita ng Panginoon. At yung evangelism ay laging nasa konteksto ng iglesia, ng church, at nasa konteksto ng worship services. While hindi naman natin kino-condemn yung mga conferences, we conduct conference, pero ito ay mga add-on lamang doon sa commanded ng Panginoon sa worship. So yun yung sagot ko. While complex yung sin ng homosexuality, ang answer pa rin doon is yung simplicity ng gospel in the context of a local church. Faithful biblical local church. Salamat, Brother Ezek. Brother Stephen? Gusto ko mag-double down dun sa sinabi ni Eze kanina pagdating sa methodology or how should we approach these kinds of community. Of course, bibigyan natin sila ng benefit of the doubt. Pero naalala ko one time, and by the way, these people are not without hope, no? Hindi sila beyond the reach of the gospel's power. Pero may naalala kong isang sermon sa Women of Faith ni Phil Kaiser. Ang naging topic is si Rahab. Meron ministry sa US with which ang ginagawa nila is nagre-reach out sila sa red light district ng iba't ibang states ng US. And that, sabi ni Phil Kaiser, is a very dangerous ministry. You're treading a very dangerous territory na kung wala kang training on how to deal with these things, inilalagay mo yung sarili mo sa isang delikadong posisyon. Now, what am I trying to get at with this? So sure, let's give them the benefit of the doubt. Pero what if there are children dun sa community na ito, no? Sa church community na ito? Do we know kung sino yung mga papasok dito? Do they have discernment or do they have any kind of training kung paano nila i-deal itong mga taong ito? Kasi kung ang magiging method lang nila is pragmatism without exercising any kind of discernment, pwedeng may mga bata, if there will be, siguro may mga LGBT na nasa teenage years nila na ma-involve sa activity na ito, and then the process, if you catch my drift, merong gumalaw sa kanila doon. So, if these people are going to pull off something like this, kailangan nila maging careful sa methodology na kanilang ginagawa. Kung tignan natin yung practical aspect nitong so-called conference na kanilang ginagawa, kasi they're treading dangerous territory. Especially, ang Pinas ay nandun sa in some form of trajectory na kinakain natin yung basura ng culture ng West. That should not be the case. So, they have to be very careful with how they pull stuff like this off. Dahil delikado itong quote-unquote ministry na kanilang ginagawa. Kung tayo magre-reach out sa community na ito, even us, so we have to be careful kasi you can only imagine kung tayo nasa community ng LGBT and then majority doon ng mga kasing lalaki ni eruption, di ba? You can only imagine if these people are driven with their sinful inclinations, what can happen to you kung ikaw ay mag-isa lang na nandoon. Kaya these kinds of attempts to minister to these people needs to be exercised, and also merong wisdom na included in the mix talaga. Salamat, Brother Stephen. Ako naman, meron akong question, and correct me if I'm wrong dito sa approach na ito. If pasok ba ito sa pragmatism, okay, possible ba itong mga ganitong programs, for example, hindi siya churchy stuff? Say for example, ang unang pumapasok sa isipan ko na pastor when it comes sa issue ng mental health, for example, no. Marami kasi sa LGBTQ community na
LGBTQ community na nag-identify as may mga mental issues or mental health issues, not necessarily mental issues, mental health issues. So sa pumapasok na pastor sa isipan ko si Pastor Emma. Let's say for example, magkaroon ng initiative like seminar on mental health. And ang target ay itong particular community na ito. And let's say, since sa Dorian tayo, ano siya? Free. Would that particular method applies in such a way na hindi siya pragmatic since this is not a churchy stuff? What are your thoughts on that? Esek? What do you mean by the church? Hindi siya contextualize as parang nilalagay sa context ng spiritual conference sa kagaya nito. So meron siyang mag-accommodate sa immediate need nila, let's say mental health. Particular na grupo ng LGBT na nagsasabi na they struggle with mental illness, so on and so forth, and i-accommodate siya on that basis. Pero hindi siya, of course, since Christian tayo, we can insert yung gospel proclamation doon. Pero yung seminar, di ba, is to educate them kung ano yung katotohanan, like kahit yung mga basic scientific facts about gender, so on and so forth. Hindi siya yung spiritual conference na kagaya nito. What are your thoughts on that initiative? Ako, wala akong problem sa ganung initiative kasi may distinction naman yung tinatawag natin na evangelism and benevolent ministry. Yes. So papasok yun, I think, hindi sila codependent na kailangan laging mayroong preaching ng gospel. Pag namigay ka ng bigas, dapat utusan mo sila na makinig ng ebanghelyo. Kumbaga, independent naman sila. While pwedeng parehas, included parehas yung preaching ng gospel at benevolent ministry. I believe yung ganong effort, di naman siya pasok sa, wala namang masama sa pragmatic eh. Ang problem is yung pragmatism. So yung ganong approach, I believe effective siya, maganda siya, na makita natin yung social need din ng mga nasa ganitong community. Pwede yun maging preparation paano natin i-preach yung gospel sa kanila. Yes. Yun, the reason I raised that kasi nga dahil ako personally hindi ako enabler ng ganitong klaseng movement or ganitong klaseng conference na siguro conference ito, no. Hindi talaga ako nag-approve dito. And nakikita ko na wala bang ibang way na ma-reach out yung community. And I would say na there are ways na ma-reach out sila. Meron tayong possible din yung mga medical missions, no? So para makita nila that Christians are not, hindi totoo yung homophobia. Na kaya natin silang i-accommodate sa pamamagitan ng benevolent ministries. And kagaya nung sinabi mo kanina, Esek, na hindi siya, kumbaga parang may careful distinction kasi siya. Pwede pa rin nating ipasok, for example, sa amin, no, sa CBCC, no? May efforts kami on reaching out people sa prison. Namimigay kami ng mga ng mga pangangailangan nila sa hygiene, 'di ba? So while ang ultimate goal namin doon is to really preach the gospel, meron pa rin pagtugon doon sa kanilang, or hindi pa rin masama, no, na tugunan yung pangangailangan nila or immediate need nila sa mga ganun ba. In the same way,
sa mga LGBTQ sa grupo na ito na nagsasabing they're struggling from mental health. And there are qualified Christians who can accommodate those people na nagsasabing belong sila sa ganitong klaseng mental health and nabibigyan pa sila ng Christian advice, so on and so forth. About ikaw, Brother Steven, anong take mo doon? Para sa akin, it all boils down as to ano yung mangyayari sa event na yon. Anong klaseng programs yung nakalatag? Kasi accommodating this community, I would say, and I hope yung mga listeners, you viewers natin will not hear me say what I'm not saying. Pero accommodating itong mga nasa community na to is not inherently wrong depending on how you will reach out to them. Anong program yung nakalatag? For example, tignan na lang natin yung mga common videos. Siguro makikita natin about false teachers na ang church nila para makaakay sila ng mga attendees, nagmukhang ASAP na yung church services. Merong mga pagpapasahan yata ng malalaking balloons or merong sa US nga, may nagpa-chubibo yung entrance ng pastor, nasa chubibo siya no? So ano yung nakalatag na na program to accommodate this community? Is it something that will feed yung sin that this conference is supposed to be combating? Or ang programs ba na nakalatag dito is something that will help them see who they are and what God thinks about their lifestyle? So, it will really depend on ano yung nakalatag na program dito. No? Although we might not know, and we actually don't know kung ano yung klaseng program na nakalatag dito sa conference na to. No? Pero, how are they going to pull this off? Anong meron sa conference na to? Will it be for evangelism talaga, or will it further feed their inclination that will eventually lead to their destruction? Salamat doon, Brother Steven. And I think hindi malabo dito ang mga testimonies. Okay, testimonies. At sige, pag-usapan natin yan ngayon. What are your thoughts about conversion testimonies? Brother Ezra. Yung nagiging problem kasi sa mga conversion testimony, ang na-highlight ay yung experience, yung kakaibang experience ng tao, supernatural. Yung iba, supernatural experience. Pero kung i-observe mo yung kanilang testimony, walang gospel. Like si Yeng Constantino, meron siyang isang testimony. I think sa Victory Church yun, hindi ako nagkakamali. Meron siyang testimony doon na yung testimony niya is kinikilig siya sa Panginoon. Kinikilig daw siya kay Lord. So, tuwan-tuwa naman yung mga audience kasi nga, hindi nila nakikita na yung mga ganung language is hindi appropriate kapag i-apply mo sa Panginoon. Even yung mga language na ginagamit natin is dapat ay galing sa scripture. Kagaya nung kinikilig sa Panginoon. So, yun nagiging problem ko sa mga ganitong testimony. At ang na-highlight dito ay sentimental. Ganito ako dati, binago ako ng Panginoon. Instead na kung ano yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, ang na-highlight. Ano yung nagbago sa akin. Dati ako homosexual, ngayon hindi na. Sa halip na ang ipakita is yung ginawa ng Panginoong sa Kristo, yung ebanghelyo ng Panginoong sa Kristo. Nagiging siyang sentimentalized and then nakasentro doon sa testimony, hindi doon sa persona at ginawa ng Panginoong sa Kristo. So, madami na ako narinig na mga ganyang testimony. At if not all, 99% is walang gospel. Emotional, experience-driven. So, yun yung nakita ko sa mga ganitong mga testimony. At kadalasan mga artista yung ginagamit sa ganyang type ng evangelism dahil nga sikat. So, pero kung i-observe nga, kung alam yung gospel, walang laman ng gospel. Yun yung nakakalungkot.
Salamat, Brother Eze. Brother Steven. Nakita ko yung mga conversion testimonies as it can be dangerous at some point. Sa community na pinanggalingan ko, it's a staple pagdating sa mga mini camps or para mini conferences. And nung nag-seminary ako, marami akong naririnig, even from pastors' kids, na ganito ko dati, ito na ako ngayon, post-conversion, ito, binago ko ng Panginoon. And then, tinitingnan ko yung sarili ko. Teka. If I can use the word, bakit parang wala yata akong ganong ka-radical na experience, no? Alam ko kasi mabait ako. No, mabait ang tao eh. By the way, may running joke kami dito sa sa church namin, even between Brother Jordan and I. Mabait akong tao, pero bakit wala ko ang ganong experience? Hindi ko tuloy malaman kung ako ba talaga convert ng Panginoon, that it even took years after seminary where I realized, all these years pala niloloko ko lang sarili ko. No? So, it's dangerous in a sense na draw yung attention ng listener doon sa nagsasalita and uses yung speaker as a standard of ganito siya dati, heto na siya ngayon. Paano ako? When in fact, dapat ang tingnan natin when it comes to conversion testimonies or yung testimonies in general is that, what does it say about God and what does that say about you? Earlier this week, last Lord's Day, meron kaming bata na kinausap na nagtanong. Sabi ko, sa mga binigay ko, yung 10 Commandments kasi is an expression. It's not just some sort of to-do list, but it is an expression of who God is. When God said, you shall not lie, what that basically says is that God does not lie. What does that make you? Kung ang Panginoon di nagsisinungaling, ikaw ano ka? 'Di ba? So, in as much as maganda pakinggan conversion testimonies, hindi dapat siya maging yung starting point na paano dapat ay isang tao naliligtas. We need to always use yung kung sino si Kristo, sino yung Panginoon as a point of reference para makilala natin yung sarili natin versus who God is. And by, kumbaga, kung yung gagawin natin starting point, I don't see how is it impossible for God to save sinners like we are from our self-righteousness. Amen, bro. And with regards sa mga ganitong testimony, no, I've been through many networking businesses. I've been through sa mga ganong stuff. And ano ba ang nilalaman ng mga testimony ng mga nasa networking na ito? Of course, dati ako manager ng Jollibee. Paparking sila ng kanilang mga Ferrari. Siguro mga 5 sila. May mga Ferrari na kotse nasa parking ng Jollibee. And then naakyat na yung mga boss. And then magbibigay sila ng kanilang mga testimony. Ano yung nilalaman ng kanilang testimony? Ganito lang ako dati. Minsan kagaya nyo lang ako na nangarap din na magkaroon ng kotse. And then nagsipag ako, so on and so forth. And then boom, meron na akong Ferrari ngayon. Hindi ko sa mga ganito, at least sa mga ganitong event, hindi ko siya halos nakikitaan ng difference na nakadraw yung attention ng testimony sa ginawa talaga ni Kristo sa cross. Hindi nakadraw talaga ito sa, number 1, sa tao. Number 2, emotionalism. Emotionalism talaga. Napakinggan ko rin yung testimony ni Jobert. Napakinggan ko rin yung testimony ng iba pang mga artista. Again, bakit di natin naririnig yung ibang mga testimony ng mga tao na regular people, no? Na galing talaga din sa ganyang pinagdaanan, and then nagbago yung buhay nila, pero dahil hindi sila artista, hindi natin narinig yung kanilang mga testimonies. Where dati sa church namin, meron talaga kaming member na dumaan talaga sa ganyan. And nakita namin yung Christ-centeredness ng kanyang
testimony. And yun ang isa sa mga dangers ng testimony. And actually, one person I interacted with sa comment section asked me, do you really think na walang naliligtas sa mga testimony? Sabi ko, while hindi ko binubura totally na possible sa isang testimony, sa conversion testimony, na ma-exalt talaga ang personal work ni Christ and even mapipreach talaga ang gospel ni Christ. But where do we rest our hope? In testimonies or in the true testimony of the person and work of Jesus Christ? If the answer is clear na sa testimony ng ating Panginoong Jesucristo, then why would I, in conferences like this, why not go straight to the point? No? Mas mahaba actually yung oras ng testimony kaysa sa gospel preaching. And gusto ko mag-transition yung conversation natin. 50 minutes na tayo nag-uusap. Gusto kong mag-transition doon sa theology that undergirds this particular seminar or conference. Given na andito sa image may kita natin, no, Pastora Andrea, Pastora May, at iba pang mga Pastor Jeron, Pastor Ronnie. By the way, of course, hindi natin sila kilala, no? At hindi rin natin masasabi with finality na hindi kayang mag-bring about good ang Diyos sa ganitong mga klaseng events. Kaya nga sinasabi ko, no, sa mga replies ko doon sa mga nagsusupport nito, na hindi porket kaya ng Diyos mag-bring about greater good sa isang evil, no? Therefore, it follows na we should endorse evil. So in the same way, hindi porket nagliligtas ang Panginoon sa kabila ng mga error sa methodology natin, therefore mag-endorse tayo ng error. So, ang question ko sa inyong dalawa mga kapatid is, yung theology that undergirds this conference, why do you think it's itong mga ganitong conferences to begin with is or should not be, hindi dapat pamarisan? Unahin kita, bro Ese. Kagaya ng sinasabi mo kanina na hindi naman tayo against the sovereignty ng Panginoon. Sa sobrang sovereign ng Panginoon, even sa manuntong event, kayang magligtas. Naligtas ako sa isang easy believism na church. Ginamit pa rin yun ng Panginoon. Pero hindi natin kinoconfuse yung providence, yung sovereignty, sa prescriptive will ng Panginoon. Ano yung kanyang prescribe, paano tayo mag-akandak ng evangelism. At again, hindi ko alam yung mga theology ng mga speakers dito. But based on doon sa poster, may pastora, yan yung sinabi ko kanina. Doon pa lang, it is something na dinideny na dapat natin yung mga itong uri ng mga pagtitipon. Magandang guide yung Westminster Larger Catechism question 150. Hindi ko nababasahin, pero if may time kayo, check nyo yung Westminster Larger Catechism question 150 and 151. Ang pinag-uusapan doon nung catechism that all sin is not equal. Ibig sabihin, may degree yung sin. So, gaya nung na-mention ko, di ba may nagsabi na mas okay na yan kaysa manatili sila sa pagiging homosexual. Mas okay na yung ganyang gathering kaysa manatili sila sa homosexual. Ang sagot ko nga doon, hindi mo pwedeng i-categorize na mas okay yung something na mali na yung means. Kasi nga, ang mga nangunguna ay pastora. At yung pastora ay unnatural din. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy 2.
yung argument ni Apostle Paul na walang pastora, bawal magsalita ang mga kababaihan, ay hindi yun rooted sa culture dahil may nag-argue na yung culture kasi nila patriarchy, patriarchal yung society nila. Hindi ganun yung argument ni Apostle Paul do sa First Timothy. In fact, yung argument ni Apostle Paul is not ecclesiastical. Hindi siya nag-argue, hindi siya nag-establish na galing sa ecclesiastical theology. Yung argument ni Apostle Paul is based sa creation. Nagtra-transcend sa lahat ng culture. Kaya mali yung argument ng iba na kaya pinagbabawal dyan yung mga babae kasi ganun yung culture nila. Hindi ganun yung argument ni Apostle Paul. Ang argument ni Apostle Paul is based sa creation. Sino ba yung unang nilikha? Sino ba ang nag-asala? Ibig sabihin, natural yung argument ni Apostle Paul. Yung theology ni Apostle Paul ay galing sa creation na ina-apply niya ngayon sa iba't ibang uh, Leadership. part ng society. Nandyan yung church, nandyan yung government, nandyan yung family. So, dalawa yung sinasabi ni Apostle Paul dito na yung leadership is sa lalaki. Unnatural, kaya kapag kinalaban mo yung teaching na yon. So, problem na yung mismong conference, problematic pa rin yung mga maglilid nito. So, kahit hindi ko malaman kung ano yung full theology nila, either sila ay mga Calvinist, di ko alam, pero yung the fact na mayroong pastora, is yun na yung problem sa ganitong mga events. Mali na nga yung homosexuality, sasamahan mo pa na nangunguna yung babae na unnatural. So yun yung bigat na nakikita ko sa event na ito. Yeah, and before ako magpunta kay Brother Steven para ma-reinforce na rin yung sinabi mo, Brother Ezek, since may papanoorin tayong very short clip lang later, at ito na siguro yung final question ko before natin panoorin yung video. Since ang title natin dito kasi is good intention enough? So, pakisagot naman yung question na yun, Brother Eze. Why good intention enough or not enough? Ano dapat ang prerequisite or necessary precondition in order for an intention to be valid? Yes, what are your thoughts? Yung na-mention ko kanina doon sa Leviticus 10, yung kay Nadab and Abihu, kung pinasa mo yun, may good intention sila na Nadab and Abihu na sambahin ng Diyos. Good intention yon. And then yung pagkakasala rin ng Israel nung si Moses ay umakyat sa bundok. Pagbaba nila ay gumawa na ng gintong guya yung Israel. May good intention sila. Gusto nilang sambahin ng Diyos. Ang problem is, while tama yung object of their worship, mali yung way ng kanilang worship. So may good intention naman in a sense, pero dahil mali yung way, hindi nanalipay yung good intention nila. So nagdi-define ng good intention, walang iba kundi ano yung commanded ng scripture. So hindi sapat yung good intention. Dapat yung mga intention na yon ay sinasanctify, minomortify ng mga biblical truths, mga biblical commands, what is prescribed sa scripture. So yun yung magdi-define ng good intention, di ba? The Lord of our conscience ay ang Panginoong Jesucristo. At dahil siya yung Lord ng conscience natin, siya yung nagsasanctify ng conscience natin. Ano yung prayer niya? John 17:17, sanctify them in your truth. Your word is truth. So kasama sa sanctification natin is the sanctification of conscience and intention, na yung intention na yun ay laging naka-base sa sinasabi ng salita ng Diyos. So hindi sapat yung good intention. Magiging good yung intention if biblical yung intention. So even even yung intention, we can only say that you really have a good intention if yung intention niya primarily is driven doon sa obedience ng word of God. Brother Steven.
Nawala Pagdating yung... sa Ayan, nawala okay ba? na. Okay. Ayan, okay. Pagdating sa underlying theology na nag-ooperate dito, yung safest assumption ko na hyper grace, and yung siguro kung meron pa akong isang assumption dito is there's little to no theology behind itong program na ito. Kasi if there will be, then bakit sila magkakaroon ng ganitong klaseng program with which ang i-invite nila, and I'll give them somewhat a benefit of the doubt. Now, ano ba yung lifestyle ng iba pa mga speakers na i-invite nila, which is maririnig natin sa short video clip na papakinggan natin mamaya. Ang mga buhay ba ng mga patatayuin nila sa harapan is something that has been kept safe sa oversight ng isang local church? Or are they basing yung ministry na ito sa or yung pag-invite nila sa mga tao ito based sa kung ano lang yung word of mouth na narinig na this is who we are then, and this is who we are now. So I think if not hyper grace, pwedeng wala talaga theology na nag-ooperate dito. Yun, same point, Brother Steven, yung theology na nag-undergird or nag-ooperate sa program na ito. And I think yun yung pinaka-essential dito, na the fact na sobrang poor ng discernment to even title this program as a fellowship night with the LGBTQIA made me question talaga the theology that undergirds yung event na ito, or even yung practice nila. So yeah, ang ganda ng point ni Eze kanina, no, na you can only define talaga yung good intention if ito talaga i-based sa obedience ng word of God. Kumbaga parang kahit na anong self-define mo na, hindi, good yung intention ko. Good talaga yung intention ko eh. Kahit na anong justify mo, hindi siya kayang i-justify by simply just saying it, that my intentions are good. No? Maja-justify siya if meron siyang obedience to the word of God. So, dahil dyan, mag-transition naman tayo. By the way, hindi siya hindi siya isa sa speaker. Hindi siya isa sa speaker. Pero, pinromote niya lang ito. At alam natin kung bakit niya ipinromote ito, dahil siya, ang tawag dito, tiningnan ko rin naman, inaral ko din naman yung yung mga preachings nitong taong to. Siya ay pastor. Siya ay dating namumuhay sa homosexuality, and then siya ay pastor na ngayon. I don't know kung sino yung nag-send sa kanya, but I have a particular image na sila daw ay spiritual sons. No. Spiritual son siya ni Ron John. And if you know Ron John, yung New Creation Ministry ba ito? Yung ba yung pangalan nila, yung pangalan ng ministry nila? Check ko lang para hindi ako magkamali. Sana yun? Ito. New Creation Spirit-Filled Church Worldwide. Prophetic Healing and Deliverance. Spiritual sons and daughters of the man of God, Pastor Ron John. So, nandun siya sa picture. So, if you know Ron John, siya ay spiritual brother ni Joey Tevez. So, if you know Joey Tevez, siya naman ay spiritual son, at ang kanyang spiritual father ay yung Sajaw Ministries. So, sila. So, network nila ito. And let's hear kung paano niya i-endorse itong event na ito. Alam mo ba na magkakaroon ng... Naririnig mo ba, Brother Isaac? Yes, bro. Okay, good.
Alam mo ba na magkakaroon ng LGBT Revival Fellowship this coming May 30 to 31 sa Peñel? Nandyan yung mga kaibigan ko na mga dating transgender, lesbian, super sirena, cybersex model na mga lingkod na ngayon ng Diyos. Kung LGBT ka or may kakilala ka na need ng inner healing, inner peace, joy, restoration, or nasubukan mo na lahat pero may kulang pa din sa puso mo, why not, itry mo naman si Lord. Makikita mo yun dito. So register now, it's all free. Accommodation and food for 2 days. Tag your friends and see you there, family. Okay, nawala bigla si Brother Steven. Napindot niya na naman siguro yung exit. Na-restart daw yung PC niya. Sige, tayo muna, Brother Eze. Narinig mo ba yan ng buo or uulitin ko? Okay naman. Nabuo. Okay. At least free. Yun na lang, no? At least free. At least story yan. Doon sa language, so, well, hindi ko pa alam hindi ko kilala tong kusino tong nagsasalita. Hindi ko kilala. First time Aris. ko pa. Pastor Aris na yung pangalan. Doon pa lang sa mga language na ginagamit, yung revival night, inner healing. So doon pa lang pwede mo na siyang i-judge doon sa theology nga ng mga charismatic na napaka-sentimentalized, napaka-mystical yung mga inner healing. Tapos yung pinaka-problematic na sinabi niya for me is yung kung na-try mo na lahat, na-try mo naman si Lord. Parang ang nangyayari doon is one of the many options ang Panginoon. Na parang meron namang ibang option, pero kung na-try mo na lahat, why not try mo naman ang Panginoon? So, di yun yung tinuturo ng scripture. Anong sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians 2? Every tongue will confess that Jesus is Lord in heaven, on earth, and under the earth. Kahit hindi mo itry ang Panginoon, luluhod ka sa Kanya willingly or unwillingly. So, mali yung language na itry mo naman si Lord kung na-try mo na lahat. Yun nga, one of the many options lang yung Christianity, yung person ng Panginoong Jesucristo. So, so kahit di ko makinig kung ano ba yung theology niya, doon pa lang sa ganang mga language. So, typical charismatic Pentecostal yung theology na sentimentalize, na schedule yung revival. So, yun yung nakikita ko doon. Salamat, bro. Brother Steven, na wala ka kanina. Kailangan ka ba ulitin yung Okay. video or panood mo na? And earlier today, napakinggan ko na rin naman, I think at least 2 or 3 times, napakinggan ko yung video, and I cannot agree more than sinabi ni Brother Esek. And pagdating sa si Kristo being a mere option out of the many options na pwedeng subukan ng isang at sa context na ito, nasa LGBT community, sabi nga nila or sabi nung mga nasa LGBT community, you just can't pray the gay away, di ba? Sabi ni Kristo, very familiar passage sa kabuuan ng Bible is Jesus is the way. So may sense of exclusivity doon that eliminates any notion of Christ being one of the many options. And meron din naman concept ng healing, restoration, pero Inner hindi peace. ito in the same way na kumbaga this person might be using the same language or terminologies as we do, pero we have a different dictionary when we define restoration, inner healing. Dahil pagdating sa inner healing, renewing ng puso, restoration, I cannot think of anything more than, I think that's Ezekiel 36. Mahal na mahal natin yung verse na yun bilang mga Calvinists, no? But having said that, si Kristo lang talaga, if you really want restoration, if you really want inner peace,
Christ is the Prince of Peace, and God is peace himself. So he's not the last resort. Yeah. Kaya problematic talaga yung sinabi niya, baka naman i-try nyo naman yung Panginoon. No. Kagaya siya na sinabi ni Rick Warren, and I think this is one of the many Siya statements yung nasa, Rick Warren siya yung nasa mic. has been known for, na bigyan niyo na free trial yung Panginoon, and sabi niya, in 30 days meron tayo parang return policy. You don't like Christ, fine, di ba? If it doesn't, no, it's not an issue of whether it would work for you or not. God's gospel message is effective. Salita ng Diyos ay buhay. It is living and active. It is alive. Kaya Christ is never one of the option. He is the only option. Salamat, Brother Steven. So, importante talaga, again, no, yung binanggit ko kanina na yung theology na nag-undergird nung language mo. Yung the way you present Christ. The way you present Christ, yung theology mo is your understanding of who God is, the triune God, your understanding of who Christ is, your understanding of who the Holy Spirit and kung ano ang mga work ng triune God na ito sa redemptive history. Hindi talaga precise biblically yung mga ginamit niya na language. At since nabanggit mo naman na si Rick Warren, siya rin yung nasa mind ko kanina. Sabi nga ni Saiten Bruggencate na there's only one who tried Jesus. That's Pontius Pilate. So, isa pa sa na-observe ko dito yung ganito na is a type of Christ na nanglilimos. A defeatist Christ. Yun yung nakikita ko na type of Christ na pinipresent niya na si Christ na hindi judge. Si Christ na yun nga, itry mo si Christ na kung hindi mo siya nagustuhan, fine. Si Christ na hindi judge. Si Christ na hindi galit sa kasalanan ng LGBTQ. Si Christ na kahit ang mga LGBTQ ay nandoon sa pagmamahal nila sa kasalanan ngayon, mahal pa rin sila. Ganong klaseng Christ yung ipine-present ng taong ito. And sa nakikita, by the way, marami akong videos na nakita niya. At hindi naman na nakakapagtaka yung yung the way he presents Christ sa community na ito dahil yun nga, because of the theology that undergirds his knowledge of who the triune God is, who Christ is, and who the Holy Spirit is. So yun, malaking factor ito. And ano pa ba? Meron ba tayong questions sa Correction lang dun sa nakuot ko na scripture, not Ephesians but Philippians 2:10. Correction lang. okay. Lulawa ko ni Pao. Sorry na. Foundation. Okay. Undergirds. Lagi ko siya nababanggit, no? Kasi pre-sop kasi ako. Kaya nababanggit ko siya doon. But may sinabi si Pao, hindi na nga sinusunod ng mga pastora ang will ng Panginoon. Sinusunod pa nila yung curse sa babae sa Genesis. To desire to be the head. Yes. Tama, bro. Can I just say something dun sa comment na yun? Yes. Say. Naalala ko, and I want everyone to hear this, pagdating sa issue ng pastora and even yung pagpasok ng feminism sa Christian culture at large. Na sinabi ng Ephesians chapter 5 na si Christ ang head, yung church yung body, yung husband yung head, yung wife yung body. Both representing Christ and the church. So sinabi ko na kapag ganito yung nangyayari na babae ang nasa leadership, basically, ang ginagawa natin is nagdodraw tayo ng picture, if not actualizing yung concept nito, pinapag-headstand natin si Jesus Christ. Pinapag-headstand natin si Jesus Christ.
And if that Break does that. not sound right, well, I think kailangan nating matauhan when it comes to women leadership. Hindi siya, kagaya sinabi ni Brother Ezek, hindi siya natural. Hindi siya normal. So if you're getting yung imagery and if you're repulsed by it, then there's only one way to go. Kailangan magrepent ng mga pastora, women elders, if that is even a term, sa bagay na ito, kasi that's the picture that we're painting. Jesus Christ na naka-headstand. Jesus Christ na nagsasubmit sa church instead of the church submitting to Christ. And that's reprehensible. Amen. Salamat At saka, sa point na yung Brother Steven. Yes, Brother Ezek. tsaka mas bumigat yung kasalanan kasi sabi ni Paul sa Acts 17, yung pakikipag-discussion niya sa Athens, na darating daw yung time na i-judge yung lahat sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So yung point ko dito, hindi na lang curse ng creation yung sasagutin ng mga nagbabiolate sa principle ng male leadership. Na-reinforce ni Apostle Paul, hindi lang creation yung problema. Parang pinako ni Apostle Paul yung new creation. So ngayon, ang pagkakasala ngayon ng mga, kagaya ng comment kanina na nagli-lead yung babae, hindi lang ito violation ng creation. Dahil noong na-reinforce na to sa new creation, mas bumigat nga. Hindi lang issue ng moral law, yung kasalanan, kundi issue siya ng gospel. Disobedience. So, mas mabigat yun. Kasi yun yung bigat. I think nakapag-preach ako sa church na pinakita ko yung similarity and distinction ng gospel and law. Meron silang similarity while meron silang distinction din. So, yung similarity nila, yung distinction nila, walang kakayanang magbigay ng salvation yung law, pero yung gospel may kakayanang magbigay ng salvation. Pero yung similarity nila, both ay nagbibigay ng curse. Yung law, naturally, kapag dinisobey mo ito, may curse. Pero mas mabigat yung kasalanan sa ebanghelyo. Anong sabi ni Peter? Yung mga nagtumalikod sa ebanghelyo, sabi ni Apostle Peter, mas mabuti pang hindi nila narinig kaysa sila ay tumalikod. Yun yung point ko doon, na mas mabigat ang kasalanan sa ebanghelyo kaysa sa kasalanan sa kautusan. So, itong pagkakaroon ng pastora, hindi lang to kasalanan doon sa creation. Kung ni-reinforce to ni Apostle Paul sa New Covenant, sa New Creation, mas mabigat yung kasalanan ng pagkakaroon ng pastora. Narinig ko si Paul Washer na nag-preach. Ano daw yung first sign? Mabigat to. Sabi ni Paul Washer. Ano yung first sign na si Satanas yung nangunguna sa isang iglesia? Sabi ni Paul Washer, kapag may nangungunang mga babae, pastora. Kasi yun yung nangyari doon sa unang kasalanan. Nag-lead si Eve instead na si Adam. Kasalanan ba ito ng mga babae? Hindi. Unang kasalanan ba ito ng mga babae? Hindi. Kaya nag-arise yung feminism, pagkakaroon ng pastora, reaction yan sa mga weak men dahil walang nag-i-stand na mga men. So, ang may kasalanan talaga dito is mga lalaki. Effect ito ng pagkakaroon ng weak leadership. Ayan. Mali na naman tayo. Male tayo male. Ayan, diniin tuloy tayo lalo ni Kailan ba tayo magiging tama pagbalik na ni Kristo? Anyway, ang bigat nga nung message na yon, and knowing Paul Washer, no, is very assertive. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy, hindi siya vague. Is very straightforward sa mga truths na yan. And what can you say, ito siguro final question ko na, what can you say about those Christians na
sige, convinced naman sila na unbiblical ang female leadership. Pero, yun nga, sinasabi nila na mas mabuti na yan. Kaysa sa, mapunta sila sa ganito. Brother, Si Brother Steven naman. sige, Brother Steven. Hindi, wag natin yung order. Mauna na si Brother Ezek doon. Di ka ba nakapagsalita kanina, Steve? Ikaw na. Hindi, nakapagsalita ko kanina with regards sa comment ko ng female headship na or female leadership na distortion siya ng order sa church and hindi maganda yung picture na pinipaint nun. Pero sige pa na natin Brother Ezek. Yun yung pinukwento ko kanina na nagkakaroon ng confusion doon sa sovereignty ng Panginoon, sa prescriptive will ng Panginoon. Ano yung sinabi ng Deuteronomy 29:29? Yung secret will belongs to the Lord. Pero yung revealed ay para daw sa atin. So distinction yan ng sovereignty, ng providence, na hindi natin alam kung ano yung mangyayari, kung ano yung magiging result. Pero yung para sa ating mga tao, dahil tayo ay mga tao na tangible, natuturuan, so nagkakaroon ng confusion doon sa sovereignty. Kaya namang magligtas ng Panginoon dyan sa ganyang mga maling gawain. So hayaan na lang natin. Mabuti na yan. Kagaya ng ating ni-establish kanina, hindi mali yung idea na tama naman yung end, okay lang kahit ano yung means. So, ni-establish natin kanina, doon sa mga pinag-usapan natin kanina, magkakaroon lang ng tamang end, tamang resulta kung tama yung means. In fact, yung means, commanded yun sa atin. Yung result, anong sabi ni Apostle Paul? Ang Panginoon na nagbibigay ng bunga. Nasa Panginoon yung result nito. Pero ang para sa atin, ano yung mga means na ibinigay sa atin? Paano natin i-share yung gospel? So, nagkakaroon ng confusion doon sa providence, sovereignty ng Panginoon at doon sa revealed will ng Panginoon. Tapos yun nga, napag-usapan rin natin na yung pragmatism. Brother Steve? Wala na ako masyadong ma-add on. I think it could not have been said any better. Pero sa mga gusto ko lang din balikan, yung point ko kanina is that the end does not always justify the means. In fact, yung end ay hindi guaranteed. Just because you're accommodating their language, they're accommodating they are accommodating this sinful lifestyle. This would not necessarily result to changed lives. So, hindi guaranteed yung end ng means na ito, which makes it all the more wrong. Kaya kagaya ng sinabi ko kanina, kahit na ako'y magpakadalubhasa sa teaching siguro ng Islam or ng Mormon, at the end of the conversation, hindi ko masabi na nadala ko siya sa Panginoon. No. In the same way na hindi dahil i-accommodate natin tong sinful lifestyle na to would not necessarily follow na after the program, these souls, these lives will be converts added into the body of Christ. So, hindi talaga siya not only does the end justify the means, yung end is not even guaranteed dito sa means na ito. So, it does not justify yung means niya. Amen. Ang ma-add ko na lang siguro din doon is yung confidence natin sa Great Commissions na umasa doon sa sinasabi ni Paul na I am not ashamed of the gospel for it is the power of God unto salvation. The only means sa transformation is yung gospel talaga. If we have been given or commissioned to disciple the nations, then ano ang means na pinagkaloob sa atin ng Panginoon to disciple the nations? We have what Christ said, everything that He commanded us. So, as for me, I hope na we are lahat ng Kristiyano dito ay united na doon talaga tayo mag-hope.
sa gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi ni kinote ni brother JP, si Tom Ascol, God's design for the church includes male leadership in the office of elder. This is not about chauvinism. So pang bakla talaga, no, kasi chauvinism. This is not about chauvinism. It is about Christ's headship and obedience to His word. To ignore this is to undermine the church faithfulness. Salamat dito, brother JP. So, yeah, let's conclude our podcast tonight with an evangelism, a very short evangelism sa ating mga kapwa Pinoy, or even kasi magtatagalog tayo, kapwa Pinoy na inaabot, no? Of course, this community, inaabot pa rin natin sila, itong LGBTQ. How would you present the gospel to the LGBT community? Unahin na kita, Steven. Mag-cite ako ng isang section sa Bible which is maraming allergic dito. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, and I will inherit the kingdom of God. Pero ang radical na statement na sinabi ni Paul dito is, such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and the Spirit of our God. There's no other way na ang isang former homosexual na imbibed and subscribed sa gantong klaseng lifestyle can be changed and can identify with the word, such were some of you, other than what the gospel's power offers. Hindi natin pwedeng sabihin that there is such a thing as a gay Christian, kagaya na pinopromote ni Matthew Vines, Caleb Lines, Brendan Robertson. I think I've listened well enough sa mga taong ito to really see through their errors and their lies. You cannot be a gay Christian. Sabi nga ni Rosaria Butterfield, it's like wearing a different yung jersey nung enemy team. So it's an oxymoron. These words cannot coexist in the same phrase, in the same sentence. So ano yung hope natin is that when these homosexuals, as sinners like we are, hear the gospel message is that God will work, sabi nga, in justifying them, in sanctifying them, in order that one day they too can say, such were some of us. Amen. Brother Zé. Yung distinction, napakahalaga ng distinction sa creation ng male and female. God created us according to His image after dawn, sa Genesis 1:26-27. And He created them male and female. Gospel message yun in the sense na ang tinitingnan ng Panginoon doon sa creation ng image of God, male and female, si Christ and His church. Si Christ lamang yung pwedeng mag-restore ng true image of God na nasira because of our sin. So anumang uri ng kasalanan, ito man ay adultery, homosexuality, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Niloob ng Panginoon na ang totoong Diyos ay magkatawang tao para patawarin ang lahat ng uri ng kasalanan. At kung may kinakausap kami dito ngayon, kung may naabot itong podcast na ito ng mga homosexual people, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Again, napakahalaga ng distinction ng male and female dahil yan ay nagpapakita kung paano inibig ng Panginoong Hesukristo ang babaeng makasalanan, ang iglesia. At yun, aminin mo na ikaw ay makasalanan, yun lamang yung magbibigay sa iyo ng kwalifikasyon
na ikaw ay maliligtas kung aaminin mo na ikaw ay makasalanan sa kanyang harapan. At kikilalanin, i-recognize, magluluhod ka sa pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Kung may kinakausap ako naman dito na nagpo-profess ng faith sa Panginoong Jesucristo but struggling sa kasalanan ng homosexuality, this unnatural desire sa same sex, kung may kinakausap ako dito na professing Christian ka, ang unang hakbang ng obedience mo sa Panginoon, hindi ito mabilisan na sanctification. Kung ikaw ay nag-struggle sa kasalanan na yan, ang unang hakbang ay magpamiyembro ka sa isang local church na nangangaral ng Ebanghelyo, na nag-a-administer faithfully ng mga means of grace, preaching of the word, prayer, and sacrament. Kung hindi ka pa baptize at nagpo-profess ka na ikaw ay mananampalataya, mag-commit mo ngayong sarili sa isang faithful church at doon, yun yung community kung saan tayo sinasanctify ng Panginoon. Hindi mo mararanasan yung sanctification kung dadalo ka sa ganitong uri ng mga pagtitipon na hina-highlight hindi ang ebanghelyo kundi yung kung ano yung gusto mong maramdaman. I-commit mo yung sarili mo sa isang lokal na iglesia. Maraming salamat doon, mga kapatid. At siguro since naibahagi nyo na ebanghelyo sa kanila, ang mensahe ko na lang bilang pangwakas is yung para sa mga quote-unquote churches or movement na gumagawa ng mga ganitong klaseng programa, masasabi ko lang is if we really want to win the world to Christ, isa lang ang way sa kung paano i-win ito sa pamagitan nito ng ebanghelyo. Kaya huwag tayong mag-imbento ng mga bagay para i-accommodate lang natin yung mga certain group and then call it whatever we want na kung saan sobrang inappropriate, like this one, a fellowship night with the LGBTQ. There is no way that Christ will have fellowship with those people who identify as LGBTQ. And napaka-importante na magkaroon talaga tayo ng full grasp ng truth ng Scripture. And if naririnig nyo ito, if umaabot ito sa inyo, I hope na magsik pa tayo ng truth sa Scripture. Of course, ang persuasion namin dito is we are persuaded sa Reformed theology, which we, of course, we believe na ito yung biblical teaching, maganda, na ito yung, if you can give time, na pag-aralan din itong mga bagay na ito upang mas mapatibay ang pag-value ninyo sa truth, pagyakap ninyo sa truth, and totally magkaroon kayo ng realization, most especially nagpa-practice ng women eldership. You will come to a point na ma-convince kayo sa truth, not because of your efforts, because in God's light, in Christ's light, we may be able to see light. So, yun lamang ang pangwakas na mensahe ko para sa ating lahat. At maraming salamat sa inyo, Brother Eze, Brother Steven, at of course kay Pastor Eli na kasi nagpaalam ako sa kanya kanina. And of course, pastor din namin na si Pastor RC. And yeah, sorry, hindi na namin ma-accommodate yung ibang mga questions ninyo dito sa comment section. If meron man. But, salamat sa inyong pagsuporta ngayon. Salamat sa inyong mga reactions, mga shares, and sa views na natanggap natin ngayon. Naway ang podcast ngayong gabi ay hindi lamang nanatili sa ating mga timelines kung saan natin ito na-share, kundi pumasok talaga doon sa mga isipan at puso ng mga tao na nais nating abutin. We believe that God has a people everywhere and they will hear God's word. So, gaya ng palagi ko sinasabi, may we always think God's thoughts after Him. See you next time sa aming podcast and God bless you all. Bye-bye. Wait lang. Uy! Oo nga pala. Sorry.
Sorry. Sorry, ito. Before we... Ano ba yan? Masyado akong masyado akong focused doon So, sige na, ikaw na nga, Brother Ezek. So, sa mga nanonood, hindi pa ito yung official poster, pero ito na mismo yung magiging theme. Magkakaroon po ang aming church, ang Reformed Baptist Church of Malabon. Magkakaroon po kami ng free conference. Ito po ay anniversary celebration na ginawa na lang namin na conference sa June 27. Ito po ay response or tugon sa magkakaroon din po ng Pride Parade sa June 28. Humingi rin yung church ng permit, sana payagan para maging maayos din ito, hindi magkagulo. So, sana loobin ng Panginoon na makapagtayo tayo ng booth doon sa June 28 kung saan gaganapin yung Pride Parade sa Circle, Quezon City Circle. Pero sa June 27, ito po yung poster, ipopost po ito ng aming page if ma-finalize namin. Pero ito po yung sa mga nakikinig. So, magkakaroon po ang aming iglesia ng isang conference at magkakaroon po tayo ng 3 speaker. So, ang title po nito, The Light of the Gospel in a Post-Truth World. At ito po ay apologetics na conference. So, magkakaroon po tayo ng 3 speaker. Si Brother Jesril, galing sa Trinity Bible Church. Of course, si Brother Jordan sa CBCC. And then, si Brother Ivan sa Bilclick Community Church. So, magiging topic po dito, una po ay yung worldview. So, yung presuppositional apologetics, and then wisdom, application, and then war on gender, 3 W. So, hoping yung mga nakakarinig, so maka-join tayo. Medyo malaki po yung venue na makukuha. So, ipopost po namin yung kung paano magre-register. Ito po ay free conference. So, hoping na maka-join po tayo. Yun lang, Brother Jordan. Salamat. Ayun. So, salamat doon, Brother Ezek. Kalimutan ko talaga siya. So, yeah. Yun po, conference. Magkakaroon ng mga final details ito sa page po ng Reformed Baptist Church of Malabon, which will be sharing also. So, yan. May mga, kung kailan tayo matatapos, dun sila may mga tanong, no? Panoorin nyo na lang po yung mga videos. Again, hindi na namin kailangan puntahan pa yung sa Peniel, so on and so forth. Replay nyo po yung video and I think masasagot na yung mga questions po ninyo. So, once again, maraming salamat and may we always think God's thoughts after Him. See you guys on our next episode. Bye-bye.